Buti pa itong dating general na ito na si Albayalde dahil mukhang palaban, matapang. Siguro iniisip niya wala naman siyang kasalanan. Nga naman, kung totoong wala siyang kasalanan, harapin na lang niya ang investigasyon. Yan po ang tinuran netong dating retired general na si Oscar Albayalde. Malaking sampal ito sa mga katulad ni Digong. Nakikita siguro netong general na ito na dapat maging kakaiba siya. Takot na takot sina Bato de la Rosa, sina Digong. Hindi yan maitatago yung kanilang takot sa kanilang mga pahayag. Pabago-bago, inconsistent madalas ang kanilang sinasabi, yan ay dahil sa kanilang pangamba at takot. At ito matapang. Sabi niya, tayo po kung talagang yan ay matutuloy, we are willing to face investigation. Wala naman po tayong itinatago diyan at lahat naman ng ating naging operation, lahat yan ay above board. Wala tayong or naman tayong nakitang pang-aabuso noon. Wala siyang nakitang pang-aabuso. Ayun. Kung talagang wala nga sa parte niya, ay ang kanyang tapang ay nanggagaling doon sa katotohanan. You see, talagang lalabas ang natural natin na tapang kung tayo po ay nasa katotohanan. At kung ito nga ay matuloy na paimbestigahan din itong dating general na ito, nako, ano kaya masasabi ni Bato de la Rosa dito? Dahil nauna na sa mga pahayag ni de la Rosa na siya ay kabadong-kabado kung ano-ano ang kanyang binibitawang salita. Nariyan na hindi daw siya pahuhuli ng buhay. Halata rin po na nakadepende talaga sa mga taong nasa paligid at si Bato de la Rosa at si Digong kung ano yung kanilang pwedeng sabihin tungkol sa kanilang kaso nga sa ICC. Nakikita rin natin na posibleng umaasa pa yung mga yan kay Marcos Jr. Ito namang si Marcos Jr., mariin pa rin sinasabi na kung ano nga ay wala siyang or hindi siya makikipag-coordinate sa investigasyon nga na gagawin ng ICC dito sa atin. Pero yun nga, madali lang sabihin yan. Pero pag naandyan na, siguradong walang magagawa etong si Marcos Jr. kundi gawin ang dapat. Kaya nga po magkakaroon na ng briefing sa posibleng legal options o sa legal options ni Marcos Jr. kung sakali nga na lumabas na ang arrest warrant dito laban kina Digong at syempre si Bato de la Rosa at ang iba pa. Sa tingin ko ay kasama rin syempre sina Bongo at Sara Duterte. Kaya nakikita natin napakahirap ng laban na ito ng mga Duterte, ng kampo ni Duterte dahil iniisip nila na gusto pang or iniisip nila kung paano sila mananatili sa pwesto. At the same time, iniisip din nila kung paano malulusutan ang ICC. Napakasakla po talaga dahil ang totoo niyan, hindi lang naman ICC ang may or ang kahaharapin netong si Digong dahil may mga kaso pa yan po na nakabinbin sa kung saang korte man dito sa atin. Good luck!